Hindi marunong mag-English si Afam. Gumagamit lamang siya ng translator. Dear Madam Native Filipina, hihingi po sana ako ng payo sa inyo at sa inyong mga followers. Please hide my identity na lang din po. Madam, may nakilala akong Afam na taga Slovakia. A week ago pa lamang po sa Pinya Love. May ticket na po siya this coming November at mamamalagi po siya sa Iriga, Albay for 51 days para daw makahanap siya ng kanyang future wife. Naguguluhan lang po kasi ako dahil nakachat ko na po siya at nahulog na ang loob ko sa kanya. And I know siya din ay nahulog na ang loob sa akin. Pero ang sabi niya, ayaw daw niyang ma-in love virtually dahil gusto niya daw na ma-meet muna ng personal. Madam, sinabihan ko siya na gusto ko sana ako ang unang puntahan niya dito sa province, dito sa Mindanao. Kaso ayaw niya. Kasi hindi daw niya pwedeng i-cancel yung 60K na nabayad niya sa apartment sa Iriga, Albay. At kung pupuntahan niya daw ako, magdodoble na daw ang kukuhanin niyang apartment. Nalilito po ako ngayon, madam, kasi ayaw daw niyang mag-goodbye ako sa kanya. Kasi ang sabi niya, gusto niya rin daw ako. Pero ayaw ko din namang umasa sa kanya. Baka kasi makahanap na siya ng mapapangasawa niya sa Albay. Nagtanong po pala siya sa akin before about culture natin. Kung paano manligaw at paano yung culture natin, etc. And also, he wants traditional province women daw. Pero ang problema niya is hindi siya marunong mag-English. Kaya naman gumagamit lamang siya ng translator sa gadget niya. Hello Madam Letter Sender, gusto kong sabihin ng derechahan na ha. Red flag na yung Afam na yan. Dahil una may ticket na siya at may specific pang lugar na pinili niya to stay. Meaning, para sa akin, hindi ako naniniwalang basta-basta na lang yan magbubuk ng ticket at apartment na bayad na kung wala siyang katatagpuing babae na taga-Albay. In my own opinion, kung ayaw niyang dumoble ang gastos niya sa apartment, then why not puntahan ka lang muna niya sa province, sa Mindanao for 1 to 2 days and then pagbalik niya ng Albay ay isasama ka na niya. At magkasama na kayo sa loob ng 51 days. Yun ay kung totoo yung sinasabi mong nahulog na din ang loob niya sa'yo. Kasi kung talagang nahulog na ang loob niya sa'yo, edi wala sana siyang reklamo na puntahan ka muna sa province mo. Dahil hindi naman niya i-give up yung bayad niyang apartment for 51 days. For 51 days. Kalokohan, no? Ang hinala ko dito, madam, may Pinay na yang katatagpuin at ibabahay sa apartment na yun. At mismo, iniisip ko na yung Pinay mismo ang naghanap at nagbayad sa apartment na yun. Kasi hindi naman basta-basta na magbabayad agad, no? Pag magbubook ng online, kasi ang tagal-tagal pa ng November. Pag magbubook ka kasi online, hindi naman yan naniningil ng full payment. Ito ang pagkakaalam ko, ha? Kasi kadalasan reservation fee lang muna ang babayaran. Not unless kung nakipag-negotiate ng deal ang Pinay face-to-face sa may-ari ng bahay. At yan na nga yung hinala ko na yon, na yung Pinay na nag-deal ng face-to-face sa may-ari ng apartment ay siya din yung main reason bakit ang Afam na yan ay pupunta ng Pilipinas. Ikaw, para magising ka sa katotohanan, madam, isa ka lang ding magiging option niyang katagpuin na hindi mo dapat kagatin. Pero may parte ng kwento mo na parang gusto mong masali sa bibiktimahin ni Afam. Ay, sorry. Medyo judgmental ako this time, ha. Kasi ito yung bugso ng damdamin, charot. Ganito yung nasa isip ko eh. So, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin. Bahala kayo dyan. Kasi naman, madam ito ang sinabi mo eh. Gusto mo, ikaw ang unang katagpuin. Like, what? So meaning, payag ka na marami kayo, basta importante, ikaw ang uunahin niyang katagpuin. No! Baka matuhog ka lang nang wala sa oras. At ang ending, iiyak ka lang sa huli dahil malalaman mong hindi ikaw ang napili niya. Well, ano bang klaseng tagpuan kasi ang gusto niya? Meet up lang ba ng isang beses, magkakapilang, ganon? Or ikaw ang papuntahin sa Iriga, Albay at makikisama sa kanya for 51 days?
Kasi hindi mo nasabi sa kwento mo, madam, kung ano yung terms and conditions ni AFAM sa inyong pagtatagpo. Isa pa, madam, yung mga tinatanong niyang culture ng panliligaw, for sure, parang hindi sa'yo yun. Dahil gagawin niya yun sa babaeng taga-albay. Dapat kasi, madam, no, sa simula pa lang, nung nalaman mong may ticket na, hindi mo na sana in-entertain pa. Kasi klarong-klarong red flag na. Since hindi pa naman kayo magjowa at kakakilala nyo pa lang, meaning hindi ikaw ang pakay na puntahan. Ayan tuloy, ikaw pa ang nalugi dahil nahulog na ang loob mo sa kanya. Yung sinasabi niya sa yung ayaw kanyang mag-goodbye sa kanya, iwag mo nang pakinggan. Mag-goodbye ka pa din. Wala naman niyang magagawa kung aayaw ka na talaga. Kasi nga, option ka niya, kaya ayaw kang mawala. Real talk ha, naiinis talaga ako sa mga ganitong AFAM na may katatagpuin na nga, mang sa sideline pang makipagkita sa iba. Nakakabwisit ba? Hindi na lang makontento at mag-focus doon sa babaeng pinuntahan nila talaga. Yung iba, mga marunong na ang AFAM matatalino na, hindi na maiisahan. Sasabihin nila na ayaw munang ma-inlove hanggat hindi nagkikita ng personal, sus, hindi ako pinanganak kahapon para maniwala sa mabulaklak at mabulang bibig nila na puro kasinungalingan. Dahil ang totoo niyan, naghahanap talaga sila ng mga babaeng kakagat at kakasa sa kondisyon nilang yon. Yun bang palaban? Para naman safe sila at hindi makulong sa iisang babae lamang. In short, since wala silang pinangakuan na magsasama sa buong bakasyon nila, ibig sabihin, libre silang magpalipat-lipat ng bulaklak na dadapuan. Isa pa, Madam Letter Sender, gumising ka din sa katotohanan na hindi siya marunong mag-English, kalukuhan din yan. Dahil for sure, marunong yan kahit basic English lang. Kasi po, madam, ang isang foreigner kadalasan sa kanila, mga walang lakas ng loob yung mag-travel mag-isa sa ibang bansa kung pati basic English nila wala silang kaalam-alam.